Inireklama ng pamahalaan ang hustisya para sa pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Narito ang report. Iniisip ko lang yung sumisigaw siyang saklolo. Sabi niya narinig ko sa ano. Parang ang sakit sa kaluban na hindi namin siya naipagtanggol. Labis-labis ang pagdadalamhati ni Carmelina Norberte, ang ina ng nasawing motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. Pasado 1:00 ng madaling araw nitong Martes, walang habas na pinagsasaksak si Fabio ng pasaherong kanyang isinakay. Si Fabio ay isang single dad na nag-aalaga sa kanyang 3 taong gulang na anak na may autism spectrum disorder. Kwento ng ina, bawat biyahe ni Fabio ay may isang layunin: maipon ang kanyang kita para sa therapy at kinabukasan ng kanyang anak. Pero bigla na lamang naputol ang pangarap na yun dahil sa malagim na krimen. Kung narinig mo ko na, huwag ka mag-alala sa anak mo. Pagtutulong-tulungan namin yan. Igapang namin kahit mahirap. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pagpapaabot ng personal na pakikiramay at pinansyal na tulong sa naulilang pamilya ni Fabio. Malaking ginhawa ito, ani Carmelina, dahil magagamit nila ang natanggap na tulong sa pag-aaruga sa naiwang anak ni Fabio. Tiniyak din ng pamahalaan na hindi nila pababayaan ang bata at patuloy itong susuportahan. Importante yung kinabukasan ng bata. That's why kinausap ko yung mga, dahil matanda na yung nanay niya. Siguro magtutulungan ng pamilya, but what is important yung bukas. How to make sure that itong batang ito ay lumaki na andun pa rin yung kalingay pagtutulong. So we made sure yung kinabukasan ng bata. Pero higit sa anumang tulong, hustisya pa rin ang hiling ng pamilya para kay Fabio. Habang naiwan ng isang munting anak na hindi na muling mayayakap ng kanyang ama, umaasa silang mananagot ang salarin para wala ng iba pang pamilyang dumaan sa kaparehong trahedya. Sheila Natividad, para sa Bayan.